Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Good day, Grade 10! Ang topic natin ngayon ay dinastiyang politikal. Kapag narinig ninyo ang salitang dynasty, baka iniisip nyo agad yung royal family ng K-drama. May hari, may anak, tapos eventually yung anak naman ng papalit. Pero sa lesson natin, hindi royal family ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay kapag ang isang pamilya o angkan ay matagal nang nananatili sa posisyon sa gobyerno. So, ang tanong natin today, ano ba talaga ang political dynasty? At bakit mahalagang pag-usapan ito hindi lang sa politika, kundi pati sa ekonomiya? Hindi lang natin i-memorize kung ano ang political dynasty. Aalamin din natin ang dalawang uri nito. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto na ipaliliwanag ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa at ang mga isyong kinakaharap nito bunga ng globalisasyon. Mga tiyak na layunin. Natutukoy ang mga batayang konsepto at katangian ng dinastiyang politikal. Kabilang ang pagkakaiba ng Thin Dynasty at Thick or Fat Dynasty bilang isa sa mga isyong nakaka-impluwensya sa kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Nakapagtatala ng mga kaugnay na datos, probisyon sa saligang batas, Artikulo 2, Seksyon 26, at totoong sitwasyon ukol sa dinastiyang politikal na magagamit bilang pundasyon sa pagbuo ng mapanuring papel. Na ipapakita ang pagiging bukas ng isip at pagpapahalaga sa pagkilala sa mga totoong hamong pampolitika at pang-ekonomiya na kinakaharap ng lipunan upang makabuo ng matalinong pagpapasya. Ngayon naman ay i-activate natin ang inyong observation skills. Kaya, game na! Simulan natin to! I-observe muna natin ang editorial cartoon. And then, narito yung mga questions. Ano ang inyong nakikita? Number 2, ano kaya ang gustong sabihin ng cartoonist? And number 3, bakit kaya nagkakaroon ng ganitong sitwasyon sa pamahalaan? Think about it. Parang may family group chat, pero instead na usapan ay tungkol sa handaan, government positions ang magkakaiba nilang hawak. At dito na pumapasok ang topic natin, ang dinastiyang politikal. Okay, from observation, punta na tayo sa concept. And important reminder, politically sensitive ang topic natin. Kaya hindi tayo magiging fan club o hate club ng kahit sinong politician. Ang goal natin dito ay unawain ang sistema, hindi makipag-away tungkol sa pangalan ng kandidato. Facts muna bago feelings. Kaya, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. Pag-uusapan natin ang dinastiyang politikal. Ito yung tumutukoy sa pamamayagpag ng isang pamilya o angkan sa mga posisyong pampubliko sa gobyerno sa loob ng mahabang panahon. Ang simple version nito, pag sinabing political dynasty, maraming pagkakataon ang political power na nananatili sa loob ng isang pamilya. Halimbawa lang tayo, fictional names ha, si Mayor Reyes ang namuno.
Pagkatapos naman ng kanyang term, si Mrs. Reyes naman. Pagkatapos, si Anak Reyes naman. Parang yung Netflix account nyo. Iisa yung family account, pero iba-iba lang yung gumagamit. Dito naman, hindi Netflix profile ang pinag-uusapan. Public office at kapangyarihang pampolitika ang involved. Ngayon, importanteng part ito. Sa Artikulo 2, Seksyon 26 ng 1987 sa Ligang Batas, nakasaad ang prinsipyo tungkol sa pantay na pagkakataon sa public service at pagbabawal sa political dynasties ayon sa itinatakda ng batas. Sa ating lesson, binibigyang diin din na nananatiling controversial ang issue dahil wala pang ganap na enabling law na binibigay ng tiyak na definition at mekanismo ng pagpapatupad. Ano naman yung enabling law? Yun yung mas detalyadong batas na magsasabi kung sino ang covered, gaano kalapit na kamag-anak, anong posisyon, at paano ito ipapatupad. Parang sa school rule na nagsasabing bawal ang inappropriate attire. Kailangan pa ring malinaw kung ano mismo ang pasok sa rule para consistent ang implementation. Yung dinastiyang politikal ay mayroong dalawang anyo. Una ay ang Thin Dynasty. Ang keyword nyo dito ay sunod-sunod o sequential. Ibig sabihin, hindi sila sabay-sabay na nakaupo. May isang miyembro muna, tapos pagkatapos ng termino niya, ibang kamag-anak naman ang susunod. Example, 2025 hanggang 2028 si tatay na mayor. Pagkatapos, si nanay naman ang tumakbo at nanalo. And after that, si anak naman. So, parang relay race. Iisa muna ang may baton, tapos ipapasa sa susunod. Ang keyword, pag sinabing thin, is equals to salitan o sunod-sunod. Second ay ang thick dynasty o fat dynasty. Dito naman, ang keyword na tatandaan nyo ay sabay-sabay o simultaneous. Ibig sabihin, maraming miyembro ng isang pamilya ang may hawak na magkakaibang government position sa parehong panahon. Example, si tatay, governor. Si nanay, mayor. Si anak, congressperson. At sabay-sabay silang nakaupo. Parang family package, pero government positions ang hawak. Kaya naman, madaling tandaan, pag sinabing thin, sunod-sunod. Pag thick, sabay-sabay. Yan ang pinaka-importanteng distinction.
time na para gamitin ninyo mismo ang concepts. Alright, hands-on muna tayo. Sunod-sunod ba o sabay-sabay? Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. So guys, remember, kapag may political content kayong nakikita sa Facebook, TikTok, or YouTube, huwag agad maniniwala at sasabihin, ay, trending, so true. Hindi ganon. Check source, check the context, and check the evidence. Lalo na kapag election-related content. Maraming edited clips, memes, at post na design para mag-react tayo emotionally. Ang tunay na informed citizen, hindi basta nagpapahype, nagve-verify muna. Kaya, check natin kung solid ka na dito. Quiz time na! At gamitin ang critical thinking sa questions tungkol sa epekto nito sa governance at economy. Kayang-kaya niyo yan! Good luck!